Magandang araw po sa bawat isa. Magsisimula na po ang ating panambahan. Pero bagong lahat, meron po sinasabi sa Hebrews chapter 13 verse 15 says, "Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name." Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na higit na mapangyarihan sa lahat, Lord, pinupuri po namin kayo sa araw na ito. And dalangin namin na sa mga oras na ito, ikaw po yung patuloy na mauna sa amin at yung pag-ibig mo ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Muli, Lord, tanggapin mo po ang aming papuri at pagsamba sa umaga ito. Mahal po namin kayo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa. Truly, the Lord is good and His mercy endures forever and ever. Let us continue to worship our God. He truly deserves all our praises, all our honor and glory. Hallelujah. The world in motion, God above my hopes and fears, and I don't care what the world throws at me now. We're gonna be alright. Hear the sound of generations, making loud freedom song. All in all that the world will know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God's in the day, and know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is in. Hear the sound of the generation, making loud a freedom song. All in all, the world will know your name. It's gonna be alright, 'cause I know my God's in the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is in. Salvation is in. Salvation is here and it lives in me. Salvation is in. Salvation that died just to set me free. Salvation is in. Salvation is here and it lives in me. Salvation is here, 'cause you are alive and it lives in me. Salvation is here. Salvation is here and it lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is in. Let's continue to worship our Lord. Hallelujah. He truly deserves all our worship.
worship, all our praises. Everyone needs compassion, A love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in, and I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shout aloud and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shout aloud and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan mo na siyang nagligtas sa amin, O God. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat-dapat, we can still worship you. We can still call your name, Panginoon. And pwede ka naming tawagin ng aming Ama. You are our Father. Thank you, Lord, for that wonderful privilege na binigay mo po sa amin bilang mga anak mo. Hallelujah. Let's us continue to worship our Lord.
lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, you set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay. You've set my feet upon the rock. Now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. My Savior, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. We worship you, Father. Worship you, my Lord, until the very end. 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 I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very
Isang magandang umagang muli. Ngayon pong buwan ng October ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa pamilya. Ang tema natin ay Family Talks. Ang usapang pampamilya ay malapit sa ating damdamin kasi lahat po tayo ay isinilang sa mundong ito na may kinabibilangang pamilya. At hindi ho tayo ang pumili sa ating pamilya. Ang Diyos ang pumili ng atin pong pamilya. Alam niyo, marami tayong mga bagay na kayang pagpasyahan, pwede ho nating piliin. Kaya nating pumili ng ating hanap buhay, kaya nating pumili ng ating mga kaibigan, kaya nating pumili ng ating mapapangasawa, although sinasabi din natin minsan na maging yung ating asawa, ibinibigay ng Diyos sa atin. No? Pero maraming mga bagay sa buhay ang nagagawa nating pagpasyahan. Pero pagdating sa pamilya, ito isang bagay na hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang pagpapasya. Ang Diyos ang nagpasya sa atin kung saang pamilya po tayo niya ilalagay. Kaya nga, wala ho ito sa ating mga kamay, ito po ay desisyon ng Diyos para po sa atin. Ang tanong ay, tanggap po ba natin ang maluwag sa puso ang ating pamilya? Masaya po ba tayo sa ating pamilya? Kung tayo po ay proud sa ating pamilya, siguro shout out muna sa ating pong pamilya. Let's appreciate them now and pwede ho natin i-comment dun po sa comment section no, na I'm proud of my family kung tayo po ay masaya at tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong pamilya. Pwede ho natin ilagay dyan, I thank God for my family. I'm proud of my family. I appreciate my family. Sige po, ito yung pagkakataon para atin pong ipahayag yung atin pong appreciation sa atin pong pamilya. No? Kasi alam mo natin na ang pamilya ay ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon. So we can appreciate them. Maganda kung tayo po ay masaya sa loob ng atin pong pamilya at nagkakaroon tayo ng pagkakataon para maipahayag po ito. So I hope meron ng mga nagko-comment dyan sa comment section na I'm happy with my family, I thank God for my family, or whatever appreciation you can give para sa inyong pamilya. No? Pero maaaring iba, iniisip din po na kung ako lamang siguro ay may kakayahang magpasya o magdesisyon at papayagan ako ng Diyos na magdesisyon para sa aking pamilya, kung sino ang aking pipiliin, baka may mga nag-iisip din po na hindi ko siguro pipiliin ang pamilyang kinabibilangan ko ngayon. Well, gusto ko pong ipaalam sa ating lahat at ipaalala na ang Diyos ay hindi po nagkakamali. Dahil po dyan ay tiyak na tama ang pamilyang kinabibilangan po natin. At ito po ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin. Pero ganun pa man ay hindi ho maitatanggi na sa loob po ng pamilya ay may mga pagkakataon na we fall out with other members. Nagkakaroon ho ng mga pagtatalo, ng mga pag-aaway. Alam natin na may pagkakaiba-iba ng ugali ang bawat isa. At minsan ay nagkakasakitan, baka nga po sa iba ay nagkakaroon pa rin po ng mga pang-aabuso. Hindi po natin gustong maliitin ang ating damdamin at ayaw nating i-whitewash ang problema na maaaring pinagdadaanan o nararanasan po natin sa loob ng ating pong mga pamilya, sa ating mga relasyon. But I want to encourage you this morning that family is family. Anuman ang mangyari o nangyayari sa ating pong pamilya, again, hindi ho nagkakamali ang Diyos sa paglalagay sa atin sa loob ng ating pong pamilya. Kaya nga po, it always makes sense to forgive. May katuturan ang magpatawad, makabuluhan ang magpatawad. Lalo na po kapag ang usapan ay tungkol sa ating pamilya. Diyan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. It makes sense to forgive. Makabuluhan ang magpatawad. Nais ko po munang basahin ito pong Ephesians chapter 4, verses 29 to 32. Sabi po sa salita ng Diyos Translation, huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makakabuti at angkop sa sitwasyon para maging kapakipakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo.
Meron pong tatlong bagay na gusto ko pong bigyan ng kasagutan sa message na ito ngayong umaga. At ang una po ay, how important is forgiveness? Pangalawa, what is the high price of unforgiveness? At ang pangatlo po, what should compel us to release forgiveness? So umpisahan po natin sa point number 1, how important is forgiveness? Gaano ho ba kahalaga ang pagpapatawad? Again, dito sa Ephesians 4:30, sabi doon, magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo Jesus o sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sagot ko po rito ay, gaano ba kahalaga yung pagpapatawad? Una po ay, no relationship can survive the absence of forgiveness. Walang kahit anong relasyon ang magtatagal ng walang pagpapatawad. Kahit na siguro sino ang ating napangasawa, gaano man kabait, gaano man nagsisikap na maging mabuti sa atin, at gaano rin po yung ating pagsisikap, gaano man yung ating pagsisikap na maging mabuti sa atin pong napangasawa o sa atin pong pamilya, darating at darating ang panahon po na we will be misinterpreted, we will be misunderstood, ma-offend ho tayo, and tayo rin po ay makaka-offend sa iba pong mga tao. And we will disappoint them, and they will disappoint us. Ito po ay totoo sa lahat ng uri ng relasyon. Bakit po? Kasi tayong lahat ay mga makasalanan. We are fallen creatures. And ano yung panatili ng atin pong relasyon at hindi ho makakapagpasira ng atin pong relasyon sa kabila ng lahat ng ito is essentially yun pong forgiveness. No? Forgiveness will keep us from destroying relationships. Kaya nga sabi po sa Kawikaan, chapter 19 verse 11, kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Kung kaya raw ho natin na i-overlook yung offense, ito raw po ay glory natin. Mahalaga po sa bawat relasyon na may kakayahan ho tayo to overlook an offense. Dahil kung papansinin ho natin lagi yung mga offense na nagagawa ho sa atin at hindi ho natin palalagpasin, lalo na po sa relasyon ng ating pamilya, tiyak po na hindi ho makakasurvive ang atin pong relasyon. Pangalawa, it is forgiveness that causes relationships to be sustained over the long haul. Kung tatagal ho ang ating relasyon, ang pagsasama ng pamilya, wala hong ibang makapagpapanatili nito maliban doon sa patawaran sa isa't isa. And napakahalaga po na tayo po ay talagang marunong na magpatawad sa isa't isa dahil kagaya na sinabi ko kanina, ang pamilya po natin ay pinili ng Diyos para sa atin, hindi ho tayo ang pumili rito at nais ng Diyos na manatili tayo sa loob ng atin pong pamilya. At kung tayo po'y mananatili sa loob ng pamilya na may kasiyahan, hindi lamang we are willing to overlook an offense, kundi tayo rin po ay dapat handa na magpatawad talaga so that yun pong relasyon natin ay magtatagal. Pangalawa pong tanong, what is the high price of unforgiveness? Ano po ba ang napakalaking kabayaran kung hindi ho tayo marunong na magpatawad? Alam niyo po, napaka-severe ng price ng unforgiveness. Extremely high po ang price ng unforgiveness. Ano po ang nagagawa ng unforgiveness? Una, unforgiveness shackles you in the pain of your past. Ang hindi pagpapatawad ay nagtatali sa atin sa sakit ng nakalipas. Ano po ang ibig sabihin nito? Well, hanggang hindi ho tayo willing na tayo po'y magpatawad dun sa naka-offend sa atin at dun sa mga offenses na kanila pong ginawa, itinatali ho natin ang ating sarili doon. So that, kahit na gaano katagal yung nangyari, mananatiling sariwa yung sakit na atin pong nararamdaman. At mananatiling mapait yung atin pong damdamin doon sa naka-offend doon po sa atin. As long as we are unwilling to forgive, yun pong offender at saka yung offense ay mananatiling buhay sa atin at yun pong sakit na dulot nito ay mananatili rin po sa atin. Para bang palagi ho nating kinakalikot yung isang sugat at pinipigilan ho natin na tumungo doon sa proseso ng kagalingan. Kaya nga ho, ang sabi po ni John MacArthur, when you won't forgive,
You are sentencing yourself to go through life feeling as bad now as you did in the past when the offense was committed with no end in sight. Kahit na po gaano katagal, yung sakit na naidulot o yung offense na nagawa ho sa atin, hanggang ngayon ay mananatili itong sariwa na para bagang bagong-bago pa lamang nila itong nagawa. Ganun po ang nangyayari kapag meron po tayong unforgiveness. You choose to love hate and cultivate it through your life. And unforgiveness imprisons you in the pain of your past. Nagbibilanggo yun sa atin, sa kasalukuyan, doon sa mga sakit na naranasan po natin sa mga nakalipas. Pangalawa po, unforgiveness produces poisonous bitterness. Kapag hindi ho tayo pag nagpapatawad, nagdudulot po ito sa atin na nakalalasong sama ng loob. Sabi nga po ng Hebrews chapter 12 verse 15, huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Ang sabi po ng book ng Hebrews, yun daw pong bitterness ay isang ugat na malalim. At kapag pinahintulutan po natin ito, makaka-apekto ho ito, makaka-defile po ito maging ng mga nasa paligid po natin. Yung pong bitterness, kapag pinahintulutan po natin, ay parang isang cancer, parang isang malignancy sa atin pong emosyon, sa atin pong damdamin, na magdi-distort how we see life and magbibigay po sa atin ng anger and hindi ho natin makukontrol ang atin pong mga emotions at magiging unbridled and unchecked ang atin pong mga emotions and we will entertain yun pong mga desperate ideas for revenge. And every conversation becomes a forum for slandering the person we hate or defamation and even for lies. No unforgiveness, magkakaroon ho tayo talaga ng bitterness. And this is a very, very severe thing. It will shackle us to the pain of our past and it will provide for us a deep sadness or sorrow. On the other hand, yung pong forgiveness ay nagbibigay po sa atin ng complete freedom from the past and from the bitterness in the present. So ganun kahalaga yung pagpapatawad at napakamahal, napakataas ng halaga ng hindi ho pagpapatawad. Naalala ko tuloy, yung nabasa ko, dun po sa 2 Samuel chapter 13, patungkol po sa kwento sa pamilya po ni Haring David. At napakalungkot ng kwento doon dahil yung si Amnon ay ni-rape yung kanyang kapatid na si Tamar, half-sister po niya yon, at itong si Tamar naman ay kapatid na buo nito pong si Absalom. No? At nung malaman po ni Absalom yung ginawa ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar ay nagtanim ho siya ng sama ng loob. Hindi ho niya kinausap si Amnon, hindi ho niya kinonfront si Amnon, pero yun pong sama ng loob ay itinanim po niya, ni-nurture po niya, ni-nurse po niya sa kanyang damdamin. And pagkatapos po ng 2 taon, nagplano ho siya na patayin po ito si Amnon at nagawa po niya ito. Nagkaroon ng patayan doon sa pamilya dahil po doon sa sama ng loob na hindi ho pinahintulutan ni Absalom na magkaroon ng way para mawala at magkaroon ng paraan para ma-deal. No? Kundi ito po ay kanyang ni-nurse, ito po ay kanya talagang inalagaan hanggang sa ito yung kanyang at first ay righteous indignation, righteous anger dahil na-violate yung kanyang kapatid na si Tamar ay nagresulta po sa malalim na bitterness at ito po yung nagbunsod sa kanya para pagplanuhang patayin ang kanya pong kapatid. So ganun po yun. At ito pong bitterness na ito ang bumilanggo sa kanya sa loob ng 2 taon hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataong patayin ang kanyang kapatid. So ganun po ang nangyayari kapag meron ho tayong unforgiveness. At pangatlo po, what should compel us to release forgiveness? Ano ang magbubunsod sa atin upang pakawala ng ating pagpapatawad? May mga compelling po na biblical and theological and spiritual reasons kung bakit po tayo dapat magpatawad. We forgive because, una sa lahat, God requires it from us. Ipinag-uutos sa atin ng Diyos na tayo po ay magpatawad. Again, sa Ephesians 4:32, sabi doon,
at magpatawad kayo sa isa't isa. Ipinag-uutos po sa atin na tayo po ay magpatawad. At kung tayo po ay talagang naniniwala sa salita ng Diyos, nagpapasakop sa salita ng Diyos, kukuhanin po natin ang utos na ito at kung tayo man ay nasasaktan, magkakaroon tayo ng kaisipan na tayo po ay magpatawad because we know that God requires it from us. Pangalawa po, bakit po tayo dapat magpatawad? Ano ang dapat magbunsod sa atin sa pagpapatawad? God has forgiven us. Ang Diyos po ay una nang nagpatawad sa atin. Again, dito po sa Ephesians 4:32 na binasa natin, magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ginawa ito una sa lahat ng Diyos para po sa atin. Binayaran niya ang atin pong utang. Kaya naman, ang itinuturo ng Panginoon sa atin, dun sa panalangin itinuro niya sa mga alagad ay, forgive us our debts as we forgive those who sinned against us. As we forgive our debtors. To forgive actually means to wipe out a debt. Tayo po ay nagkasala sa Diyos, di ba? And meron po tayong pagkakautang na hindi ho natin kayang bayaran. Pero ang Diyos sa Kanya pong habag at sa Kanyang pagmamahal sa atin, tayo po ay Kanyang pinatawad. Now, napakalaki ng kabayaran na ibinigay po ng Panginoon dahil wala naman talagang libreng pagpapatawad. May bayad, costly po ang pagpapatawad. Kaya nung pinatawad tayo ng Panginoon, isinakripisyo po niya ang Kanyang anak, alam po nating lahat, para pagbayaran ang atin pong pagkakasala. Pero ginawa yun ng Diyos. Pinatawad niya tayo, binayaran niya ang atin pong mga pagkakasala. When He forgave us, He paid the price dun sa atin pong pagkakautang. Kaya nga sabi ng Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Out of the riches of God's grace, through His blood, sabi doon, He paid the debt Himself. And our debt was canceled. So it cost Him something. In fact, God cost Him the life of His only Son. And that's why yung pagpapatawad ng Diyos ay tinatawag ho natin grace, no? G-R-A-C-E. God's riches at Christ's expense. So, ang sabi ho sa atin, ang pagpapatawad daw po natin ay dapat kagaya ng ginawang pagpapatawad ng Diyos sa atin. And to forgive as Jesus forgave, it must be offered, una sa lahat, freely. Freely. Ang kanyang kapatawaran, yung utang natin na binayaran niya para sa atin, ngayon nag-o-offer ang Diyos sa atin ng kapatawaran na libre. At yun pong kapatawaran ng Panginoon ay spontaneous and it was quick. God was not seeking after revenge. Alam nyo, minsan tayo kapag tayo nasaktan, sinasabi natin, hahayaan ko munang maramdaman niya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Minsan kapag tayo ay nagagawa ng masama, sinasabi natin, hahayaan ko munang ma-realize niya kung gaano kalaki ang kanyang kasamaang nagawa at kung gaano kalalim ang sugat na naiwan niya sa akin. Ang pagpapatawad po ng Diyos ay hindi ganon. Hindi ho niya sinasabing, hahayaan ko munang mag-suffer siya sa kanyang ginawa bago ko iparana sa kanya ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad po ng Panginoon ay kusang loob niya, napakabilis po niyang ibinibigay sa atin ng walang anuman pong kapalit. No? Kahit nga po sina Adan at Eva, nung sila po'y magkasala, di ba? Ang Diyos pa mismo ang naghanap sa kanila. Nasaan kayo? Adan, nasaan kayo, Eva? Ang Diyos pa mismo ang humanap sa kanila at ang Panginoon nung panahon na yun ay handang magbigay ng kapatawaran sa kanila. Di ba? Nung magkasala sila, gusto nilang pagtakpan ang sarili nilang kahihiyan, kaya sila ay tumahi nung mga fig leaves. Di ba? And itinaki po nila sa kanilang mga sarili, pero anong ginawa ng Panginoon? Nung hinanap po sila ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, nasaan kayo? Lumabas kayo. Dahil ang Panginoon handang magpatawad, pinaalis ng Panginoon yung kanilang itinatakip sa kanilang kahihiyan at binigyan po sila ng Panginoon ng damit mula po sa balat ng isang tupa. Nang ibig sabihin, ang Panginoon mismo ay nagpatay ng tupa para itakip yung balat nito sa kanila pong kahihiyan.
At yun po'y nagfo-foreshadow dun po sa forgiveness na nais na ibigay ng Panginoon sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Di ba? And ang pinapakita ho sa atin doon ay napakabilis ng pagpapatawad na ibinibigay ng Panginoon. Hindi ho siya nanghihingi ng anumang kapalit. Sabi nga sa Matthew chapter 18 verse 15, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. So, kagaya ng Panginoon, let's forgive freely. Pangalawa po, let's offer our forgiveness frequently and fully. Sa Matthew chapter 18 verse 21, makikita ho natin dito, mababasa natin yung tanong ni Pedro sa atin pong Panginoon, gaano karaming beses ko ba dapat patawarin ang aking kapatid? 7 beses po ba? Alam po natin yung sagot ng Panginoon, hindi lamang 7 beses, kundi 70 times 7. At hindi sinasabi ng Panginoon na 490 times. Bilangin mo yan. Pag ganyang karami na yung kasalanan, yung ika-491 na pagkakasala ay huwag mo nang patawarin. Hindi ho ganun. Parang sinasabi ng Panginoon dito, kalimutan mo na yung mathematics. Huwag kang magbilang ng offenses. Sa bawat panahon na nagkakasala sa iyo ang iyong kapatid, maging handa ka sa pagpapatawad. Forgive frequently and forgive fully. Kasi nga, if we would not forgive continually, we will accumulate yung pong bitterness that will destroy any and every relationship. Kaya mahalaga po yun. Tayo po ay palaging handa na magbigay ng kapatawaran at buong-buo yung kapatawaran na atin pong ibinibigay. Now, kung tayo ho, halimbawa, yung nagkakaroon naman ng pagkakasala, nakakagawa ng offense, maganda ho na tayo rin ay maging handa na buong-buo humingi ng kapatawaran. Di ba? Para sa restoration ng atin pong pamilya. Yung pong paghingi ng kapatawaran ay mahalaga na buo sa atin pong puso at hindi ho, alam niyo yun, yung masabi lang na humihingi tayo ng patawad. Minsan kasi kapag tayo ay nakagawa ng masama at gusto natin na humingi ng kapatawaran, sinasabi natin, kung sakali man na nasaktan kita, huwag na ho natin sabihin yung mga ganon. Sabihin natin, nasaktan kita at humihingi ako ng kapatawaran. At kung tayo naman po yung magpapatawad, wag na ho nating sabihin na, alam niyo yun, kalimutan na natin yan, wag na nating isipin yan, wag na nating ungkatin yung bagay na yan. Minsan, ganun ho tayo eh. Kapag may nangyayaring hindi maganda sa pamilya, tapos may humihingi ng tawad sa atin, yung naka-offend sa atin, hindi lang sa pamilya, kahit sa mga kaibigan o sa anumang relasyon, minsan sinasabi natin, sige, kalimutan na natin yon, wag na natin yung pag-usapan. Yun, mas maganda raw po, if we are to forgive fully, sabihin natin, pinapatawad kita. Huwag nating sabihin na, never mind. Huwag nating sabihin na, huwag na nating pag-usapan yung bagay na yan. Sabihin nun natin, I forgive you. Bury it in the grave of God's forgetfulness. Pangatlo po, if we are to forgive, like Christ, kung paano ho niya tayo pinatawad, we are to forgive finally. Sa Isaiah chapter 43 verse 25, ang sabi doon, ako mismo ang naglilinis ng mga kasalanan mo para sa aking karangalan at hindi ko na iyon aalalahanin pa. Hindi ko na iyon aalalahanin pa. Now, ano pong ibig sabihin nito? Kapag nagkaroon na ng pagpapatawad, let's not bring it up again. Do it finally and once and for all. Ang Panginoon, alam natin na siya ay omniscient. Intellectually, He cannot forget. Hindi ho nawawala yung memory ng Panginoon. Hindi ho siya nagkakaroon ng dementia, wala ho siyang Alzheimer at hindi ho siya magkakaroon ng ganon. Pero sabi po niya, I will remember them no more. Yung mga kasalanan ninyo, hindi ko na aalalahanin. I will not bring them up. Parang sinasabi ng Panginoon, I will not use them against you. I will not remember them. If I will remember them, I will remember them as forgiven sins. Not with a spirit of resentment that human beings tend to have.
Parang sinasabi ng Panginoon dito, the sin is already buried. So, ganun po ang pagpapatawad ng Diyos na dapat pagpapatawad din daw po natin kung tayo man ay nagagawa ng masama. At pang-apat po, we are to forgive forcefully. Kasi po, it's not natural to forgive. Our spirits demand justice. May nagsabi nga po, di ba, to err is human, to forgive is divine. At totoo po yun. And we need Jesus to forgive us from our sins. And we need Jesus in order to be able to forgive the sins of others. At ang Panginoong Jesus po, na siyang nagpatawad sa atin, ang naglagay din sa atin ng kanyang Espiritu na mag-i-enable sa atin to have the force and the power to forgive. Hindi ho madali ang magpatawad. Kailangan ho natin ng Panginoon. Pero kung naranasan na natin ang pagpapatawad ng Panginoon, ang Panginoon na nagpatawad sa atin, nagbigay din sa atin ng banal na Espiritu para magawa ho natin na magpatawad sa iba. Kaya nga sa binasa po natin, sinasabi doon, wag ho natin bigyan ng pighati ang banal na Espiritu. At isa sa mga bagay na pangunahin na kapag bibigay ng pighati sa banal na Espiritu, ayun pong hindi pagkakaunawaan, yung kawalan ng pagpapatawaran. Tuwing nangyayari po yun, hindi ho naluluwalhati ang Panginoon, nabibigyan ho natin siya ng kalungkutan, napipighati ang Espiritu ng Panginoon dahil ibinigay siya sa atin ng Diyos, hindi lamang para maging tatak ng ating kaligtasan, kundi upang tayo rin po ay magkaroon ng kakayahan na makapagpatawad sa mga tao na nakakasakit po sa atin. May istorya po tungkol kay Corrie ten Boom at sa kanyang kapatid na nung panahon ni Hitler ay naikulong doon po sa isang concentration camp ng mga Nazi. And yun pong kanyang kapatid na si Betsy ay namatay po doon dahil sa unimaginable na brutality ng mga prison guards. Hindi ho kinaya ng kanyang kapatid yung brutality sa loob ng kulungan. At may pagkakataon daw po na nung si Corrie ten Boom ay nandun sa kulungan, napagtripan siya ng isang gwardya, isang prison guard. And ang ginawa ho sa kanya ay pinilit ho siyang paghubarin ng damit. At siya po ay pinag-shower at pinagpiestahan ho siya ng mga mata ng prison guard na yon. No? And she was really humiliated by this prison guard. No? Habang siya po'y naliligo, pinaalis yung kanyang mga damit, lahat ng mga nagtatakip sa kanyang katawan, at siya po'y pinanood at pinagpiestahan ng mata nito pong prison guard na ito. Pero sa kabila po noon, nung makalaya po ito si Corrie ten Boom, nung makaalis po siya dun sa concentration camp na yon, ginugol po niya ang kanyang buhay sa pagbabahagi ng mensahe ng pagpapatawad. Siya po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos at ang focus niya sa kanyang mga mensahe ay yung kahalagahan ng pagpapatawad. At minsan, in one of her meetings, may nakita po siya na isang lalaki na lumalapit sa kanya. At ang sabi ho ni Corrie ten Boom, she froze when she saw this man coming to her. Bakit po? Kasi na-recognize po niya na itong taong ito na lumalapit sa kanya ay yung prison guard doon sa concentration camp na nag-humiliate po sa kanya. At nung lumapit po sa kanya yung prison guard na ito, iniabot daw po yung kamay kay Corrie ten Boom at sinabi sa kanya, patawarin mo ako. At sabi ho ni Corrie ten Boom, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Parang hindi ko kayang magpatawad. Bagamat kakatapos pa lamang ho niya na magbahagi tungkol sa pagpapatawad nung gabi na yon, nung lumapit itong prison guard na ito sa kanya. Pero nung time na yon, kaagad daw po na dumulog si Corrie ten Boom sa Diyos sa panalangin sa kanyang puso. No? Humiling siya sa Diyos, Lord, bigyan mo ako ng kakayahan na patawarin ang taong ito. At nung manalangin po siya ng ganun, ay parang meron daw pong pagmamahal galing sa Panginoon na tumutunaw sa lahat ng galit at lahat noong kanyang mga masasamang kaisipan na at mga nangyari sa kanya nung siya'y nandun sa concentration camp kasama itong taong ito na nasa kanyang harapan, no? Parang tinunaw lahat yun ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Pagkatapos po niyang manalangin,
At nagawa po niya na iabot yung kanyang kamay dito sa prison guard na ito. Sinabi po niya, pinapatawad kita. Alam niyo po, we insult the grace of God when we say, I can't forgive you. Kung naranasan po natin yung grace ng Diyos, ng pagpapatawad, God gives us the force and gives us the ability to give forgiveness to anyone by His Spirit. So, yun po yung kayang gawin ng Diyos sa atin. Gaano man kalalim yung sugat na atin pong nararanasan. So, in conclusion, when we begin to practice a lifestyle of forgiveness, tatlong bagay ang pwede pong mangyari. Una, magkakaroon po tayo ng personal freedom. We are set free. Mapapalaya ho tayo sa bilangguan ng bitterness, sa bilangguan ng mga hurts na nararanasan po natin. Gagaling po yung ating mga sugat. Pangalawa po, magkakaroon ng reconciliation. We are going to gain our brother or sister or any member of our family, kung sino man po yung nagkasala po sa atin, magkakaroon po ng reconciliation. Muling pagpapanumbalik ng atin pong maayos na relasyon. At pangatlo po, magkakaroon tayong spiritual joy. There is joy in getting right with one another, especially inside and among our family members. Ngayon po, meron po ba tayo ng mga miyembro ng pamilya na who has wronged us? Ang hamon po sa atin, let's not carry around the load of unforgiveness. Let's bury it in the grave of God's forgetfulness and whatever offense na nagawa po sa atin, by the grace of God, let's offer and release our forgiveness. Don't go around in the prison of guilt, swallowing the poison of bitterness because of your unforgiveness. It always makes sense to forgive. Palagi pong makabuluhan ang magpatawad. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala ng inyong salita. You know what's happening inside our homes, Lord. You know if there's any tension or there are arguments or hurts or any offenses that might be causing unhappiness. Help us to realize, Lord, that we cannot carry the burden and bitterness and resentment and at the same time enjoy the blessings of life that you bestow on us every single day. Lord, help us to forgive if we are offended. Bring your healing to us and help us release forgiveness the same way you released your forgiveness to us. Freely, frequently, and fully, finally, and forcefully. Lord, help us to understand that no matter how painful the wound is or how deep the hurt is, it always makes sense to forgive. It is healthy. It is liberating. It relieves tension. It brings peace. It solicits love. Again, Lord, I ask that you bring healing to every family where it is needed. Gamitin po ninyo ang mga paalala na aming narinig upang kami ay makapag-isip ng tama at makakilos ayon sa katotohanan ng inyong salita. Hindi po kayo nagkakamali, Panginoon. At hindi kayo nagkamali nang ilagay nyo kami sa aming mga sari-sariling pamilya. Inilagay nyo kami upang pagpalain at maging pagpapala rin naman kami sa kanila. Bigyan nyo kami ng pusong marunong magpahalaga sa kanila. At kung kami man ay nasaktan, puso na kayang magpatawad sa pamamagitan ng inyong mga biyaya. Panginoon, sa sandaling ito, pahintulutan nyo rin po na ipagpasalamat namin sa inyo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanila pong mga anibersaryo, ng kanila pong kasal. Pagpalain niyo po sila sa panibagong taon na idinadagdag niyo po sa kanilang pagsasama, panatilihin niyo pong sariwa ang kanilang pagmamahalan at hayaan niyo po na manatili silang buklod ng inyo pong pag-ibig, Panginoon, bilang isang pamilya. Pagpalain niyo po ang mga nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal sa buong isang linggong darating. Ganun din po, Panginoon, yung mga sasapit sa panibagong taon ng kanila pong kaarawan. Salamat po sa at karagdagang taon sa buhay ng aming mga kapatid. We pray, Lord, na ang panibagong taon na ito ay magagamit nila para kayo ay parangalan at patuloy na ialay sa inyo ang kanilang buhay. At nang sa ganon, Panginoon, maranasan din naman po nila
ang buhay na ganap at kasiyasiya na inyo pong ipinangako, Panginoon, sa mga tao na nasa sentro ng inyo pong banal na kalooban. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila at hayaan niyo po na patuloy na ma-enjoy po nila ang panibagong taon at ang mga taon pang darating, Panginoon, sa kanila pong buhay. Lord, sa bawat isa po sa amin, Panginoon, hayaan niyo po na sa sandaling ito ay idulog ko sa inyo ang aking mga kapatid na maaaring may mga pinagdadaanan, maaaring may mga pangangailangan, Panginoon. We pray that you would minister sa amin pong mga kapatid. Ano man po ang kanila pong mga pangangailangan sa sandaling ito. Lord, kung may pangangailangan sa kagalingan, extend forth your hand and bring healing upon them, Lord. Kung meron pong nangangailangan, Panginoon, ng katugunan sa mga pinansyal na pangangailangan, kayo rin po, Panginoon, siyang mag-provide. Lord, sa anuman pong mga hamon na kinakaharap ng bawat isa sa aking mga kapatid, pinagkakatiwala ko po sila sa inyo at hayaan niyo po, Panginoon, na maging patotoo namin na dahil may Diyos kami na pinagtitiwalaan, mayroon ding Diyos na hindi nagpapabaya sa amin at patuloy na kumakatagpo sa lahat ng aming pangangailangan. Nawa maluwalhati kayo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At sa buong isang linggong darating, Panginoon, ang inyong pag-iingat, nawa ang inyong pong proteksyon at gabay, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, kalakasan, ang siya po ninyong igawad at ipagkaloob po sa amin. Lord, ibigay niyo po sa amin ang inyong mayamang bendisyon. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Pero bago ang lahat, meron siya sabi sa Deuteronomy chapter 16, verses 16 to 17. Ito pong sinasabi, "They shall not appear before the Lord empty-handed. Every man shall give us he is able, according to the blessing of the Lord your God that He has given to you." Para po sa mga pagbibigay ng ating tithes and offering, makikita po natin dito kung paano po tayo magbibigay sa ating mga offering. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, na higit mga pareha sa lahat, maraming salamat po sa mga kapatiran po namin na nagbigay ng kanilang tithes and offering. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang bawat negosyo, bawat trabaho ng bawat isa, Panginoon. Muli, Lord, ikaw po yung patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa. Mahal namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, dadako po tayo sa ating announcement. Patuloy po nating i-like and i-share po yung ating Facebook page, yung ating YouTube page para sa mga friends natin sa social media na makapanood din ng ating, or makasama natin sa panambahang ito. And patuloy tayong dumalo sa ating prayer midweek service every Wednesday po. So makikita nyo rin po dito sa page, sa screen natin kung saan po natin matatagpuan ito, maging yung ating online Bible study. Sa oras na ito, ating pong batiin yung mga nagdiriwang po ng kaarawan. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngayon naman po, ating pong awitan at batiin yung mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries. Happy anniversary sa kasal mo. Tunay na pinagpala
sana'y dumami pa ang mga taon ng pagsasama ninyo. Dito na po nagtatapos ang ating pananambahan. Muli, maraming salamat po and God bless us all.